We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Bus companies na biyaheng Naga Manila vice versa, haros panuan ng ngunyan na holiday season. Mga mabiyahe ngunya na peak season dapat subuot na mag-book na nin amay. Uyan report ni Chris Novello. Biyaheng Metro Manila sa masunod na simana si Romel Sabuco. Timing subot sa peak season ang sa iyang pagbiyahe. Kaya inamayan na niya ang pagpapareserve ng ticket para sa iyang pagbiyahe. Para iwas hassle. Para alam mo na yung biyahe. Hindi ka na nagmamadali. Duwang simana kaya ang tesan kapaskuhan, haros panuan na ang mga bus sa Bicol Central Station na biyaheng Naga Manila as in vice versa. Susog sa pirang bus company, punuan na ang mga biyaheng pasiring sa siyudad ni Naga, halis sa mga terminal kan PITX, Cubao, Pasay as in Turbina. Mantang may bakante pa man subot ang mga bus na haling Naga City as in pasiring sa Metro Manila, alagad ay nasubot pagharutun pa kan mga pasahero, ang pagrusok kan mga biyahero ngunya na holiday season. Ina-advise namin na mas maganda kung mag-early booking na sila para ma-sure na po nila yung biyahe nila kasi mahirap din po pag sa mismong araw po sila magbubook. Kasi hindi po natin sure kung may bakante pa po that day. Siguro si mga pasahero antabay na para makapabook ng amay. Sa ibong kaini, inasigurarman kan mga bus company sa Bicol Central Station na may extra bus na malulunadan ang mga chance passenger. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kapiyastahan ni Immaculada Concepcion, pigsa sa celebrar ngunya na aldaw. Sarong let passer, nagtaunin labing pasasalamat sa patron. Mantang preparasyon kan parokya sa 60th Parish Jubilee Celebration sa Naga City sa masunod na taon, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, sinamantala ka nagkapira mga nakapasar sa September 2023 Licensure Examination for Professional Teachers ang kapestahan binanaldaw ni Immaculada Concepcion para sa kanya-kanyang pagpapasalamat. Cloud9 pa man girari subot ang namamatian ni Monica Macalis makapasa sa September 2023 Licensure Examination for Teachers. Sarosa na si Monica sa labis 77,000 na nakapasar sa nasabing eksaminasyon na iniluwas ang resulta kasuudma. Macalis marealisar ang pangiturog ang LPT na ikakabit sa iyang pangaran. Diretso siya sa Immaculate Conception Parish sa Naga City para magpasalamat sa patron. Sobrang thankful po ako kay Immaculate Conception kasi po pinakinggan niya po lahat ng wishes ko. Lalo na po kay Lord at kay Jesus. Sobrang thankful po ako sa kanila. Dahil po nakapasa ako sa board exam. Nataon man nakapestahan ngunyan ni Immaculada Concepcion kung saan inatindiran kan publiko ang sarong banal na misa sa parokya kaini sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Susog kay Reverend Father Mark Rial, ang parish priest kan parokya, ang kapestahan ni Immaculada Concepcion, nagpapagirumdum sa kawaran ng kasalan ni Santa Maria na maninigo na maging ina ni Jesucristo. Dapat subot na pangarugan na sin panalmingan kan publiko ang Immaculada Concepcion nga ni maging sarong marhay na tao. Ang tao inaapod na siring Santa Maria magkaigwan ng total faith and obedience sa mahal na Diyos, ta dyan kita nakakarayo sa kasalan kun nagiging kitang makinuyog-kuyog sa katukdoan, sa kabutan, sa mga tugon in mahal na Diyos. Kate, sa ngunyan pa sana, pigaan daman na ka na parokya ang mangyayaring 60th Jubilee Celebration sa masunod taon kung saan kadakol na mga aktibidad ang nakalinyada na planong gibuhon sa masangling taon. And sa ngunyan, Kate, padagos man ang ginigibong bandal na misa digdi sa Immaculate Conception Parish sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City na kung saan pinapanginotan ni Reverend Father Roy Gueriña. Kate? Jos Mabalos, Chris.
Pampasaherong bus nakadamay sa aksidente sa Nabua, Camarines Sur, makalis biglang magpreno ang nasa enotan na lunadan. Tamang distansya sa kasunudan na lunadan, dapat mahigot nas obserbaran kan mga motorista urog na durante kan Christmas rush sigun sa mga otoridad. Uyan report ni Jessica Kalinog. Rarapak ang toong porsyon sa enotan hasta sa pintuan kan pampasaherong bus na ini nagika na Metro Manila asin pasiring kota na sa Legazpi City. Ang mga pasahero na sakay kaini sa napasang windshield na sanaman pinaagi. Inalalayan kan mga kabuhan kan BFP pababa sa hagdan. Sa investigasyon kan Nabua Municipal Police Station, may kotse na paliko sa wala, alagad huri na kan mag-signal light. Kaya biglang preno man ang nakasunod na truck. Iniman ang naging rason tanganing dagos na makabangga sa likodan kaini, ang ma-overtake ko ta ng pampasaherong bus sa may barangay La Opinion. Di naman mga mabilis, kundi talagang siguro yung tama, yung bilis lang po, mga nasa 60, ganyan, 70. Alangan po yung bus kasi nakatutok sila po eh. Mayo man nakulugan o nairido sa insidente. Ngunya na paparanina ang holiday season. Piga-antisiparan man ang traffic congestion urog na sa porsyon na inikan banwaan pag-urulian kan mga biyahero puon sa sunod na semana hasta sa aldaw antes ang Kapaskuhan. Kaya 90% subuot kan mga personahe kan Nabua MPS nakadeploy sa luwas sa mga panahon na ini. Po ma'am, manibig naman po dito ma'am. Kasi minsan nasa na yan, mga driver, kung kunting disiplina lang po para yung traffic maiwasan. Sa pagbaybay kan mga tinampo, obserbaran man subuot ang tamang distansya mga amigo. Sigun sa Land Transportation Office o LTO Bicol, kung gurano kadakula asin kahalabaan sa imong darang lunadan, iyuman dapat ang distansya mo sa pigsusunodan na bihikulo. Nganing enkaso man na maalanganin asin kaipuhanon ang biglang pagpreno, may ibitaran na makatama sa nasa inota na lunadan asin makakalikay man sa aksidente. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Fetus na pigtutubudang nasa 5 hasta 6 na bulan na, nako ang nagpapataw-pataw sa salog na sakop kan Barangay Balatas asin San Felipe sa Naga City. Pagsusog kan mga otoridad sa nag-apon kaini sa salog, nagpapadagos. Si Chris Novelon nakatutok. Pag-atong po, paduman po sa may alon po. Tapos, pagka duman po sa puro, di ko na po nailing. Arog kainikot nila dawan ni Ales Totoy kan mahiling niya ang nagpapataw-pataw na umboy na nakapato sa sarong plastic bag sa salog na sakop kan Barangay Balatas sa San Felipe, Naga City pasado alas 7 kasubaagong aga. Sa enot paguna subot niya asin kan iba pang residente. Nabasuro sa naana sa plastic bag, alagad na kubanan na sa nasinda, kan tuminambad na ang sarong fetus sa laog kaini. Fetus pa, nasa kuyam pa, nasa inulnan pa. Sa ina, na nagibo ka yan, na kuyan man, sana kuyan siya, maglantad siya na itong para, hirak man ka itong kuyan, hirak man ka itong umboy, na arog ka yan, dahil man lamang natawan ng buhay. Tulos man na dinaras sa Our Lady of Lourdes Infirmary sa Barangay Carolina, ang fetus na kinakarkulo na sa 5 hasta 6 na bulan na. Nahiling man sa log kan pinatosan kan fetus and underwear na pigtutubod ang pagsasadiri kan ina kaini. Sangon niya, nagpapadagos pa ang investigasyon. Mantang sususugon man kan mga otoridad ang mga bados sa lugar kung sa inako ang fetus, maging sa iba pa mga pagtaraid na barangay. Obheto kaini na mapanimbag ang sisema na persona nag-apon kan fetus sa nasambitan ng salog. Kay Banan si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga giant Christmas tree as in Christmas village pinailawan na sa manlain-lain na lugar sa Bicol Region. Pasyarantayan sa istorya ni Don Jimenez. Mating-matinan kapaskuhan sa syudad nin Tabaco sa probinsya nin Albay. Pinailawan na kaya ang higanteng Christmas tree asinan bilog na parke na igwang temang Alice in Wonderland. Sinabayan pa ini kan magagayo na fireworks display. Igwa man in libreng pasini para sa mga tao, urog na sa mga kaakian. Syempre, highlight digdi ang giant bilen asin ang trademark ang Tabaco City, ang padjak na nagsisibing sleigh ni Santa Claus. Day man pinalagpas kan publiko ang pagkakataon na day mahiling ang sabay-sabay na pagpapailaw sa mga Christmas decoration sa Municipal Hall asin parke kan Banwaan ng Pulanggi, Albay.
Agaw atraksyon man ang higanteng parol na gibo sa indigenous materials, arog kan pili shells, coconut husks, banig asin iba pa. Asin ang pinaka-highlight sa gabos, ang magarbong 10 minutes fireworks display na talagang inabagan kan publiko. Pigruso nindakol na tawan pagpapailaw sa 40-feet Christmas tree sa Kasiguran, Sorsogon. Ikinaugmaman kan publiko ang darakulang regalo asin ang mga candy na ginibong dekorasyon sa palibot kan municipal ground. Mantang igwaman nin mala tunnel of light na mas nakadagdag pa sa gayon kan lugar. Sa Bulan, Sorsogon, inabangan man kan mga tawan pagpapailaw sa haros 40-feet giant Christmas tree kan Banwaan. Agaw atensyon man ang magagayon na dekorasyon na mahihiling sa hampang mismo kan old municipal building. Sa Banwaan in Vera, Catanduanes, pigbukasan naman kan Catanduanes State University ang sa indang Christmas Tree of Hope. Apwera sa giant Christmas tree, igwaman ni mga nagkikinang na mga parol na gibukan mga persons deprived of liberty o PDL. Ang nasambitan ng lugar, simbolo subuot kan paglaom para sa mga estudyante asin mga paratukdo sa laog kan universidad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Duwang SUV kay bananaan kaluluwas pa sa nasa kasa, tuyong pigkuritan subuot kan duwang menor de edad sa Naga City. Insidente nahagup sa CCTV. Ang detalye sa report ni Chris Novello. Dismayado si Charmaine sa nangyari sa iyang SUV na nakapark sa nasa luwas kan sarong kakanan sa Don Street na sakop kan Barangay Dayangdang, Naga City. Ankot siya kaya ni Charmaine asin sa ropang SUV. Pigkuritan kan subot duwang menor de edad pasado alas 9 kasubanggi. Maliwanag man si lugar dyan sa may Dons. Tapos sa atubangan ng sasakyan, pero digdi sa gasgas na iniyo, sa ropang sasakyan, may gasgas din. Kaya kumbaga grabing perwisyong takakaluwas pa lang kaniyo sa kasa. Kumbaga another gastos na naman. An insidente nakuanan sa CCTV. Mahihiling sa video ang pag-agikan duwang lalaki sa duwang SUV asin ikinibigla na sanakan mga biktima na may halabang kurit na sa indang lunadan. Naipaabot naman sa mga otoridad ang insidente alagad ng didipisilan ang mga ini na mabisto ang mga lalaki sa video kaya ay pamaaraman kung residente kan barangay o ibang lugar ang mga responsableng persona. Huli sa nangyari, mas papahiguton man ngunyan kan barangay ang seguridad sa lugar. Kung iisipon, dapat kasi ang pag-ikot dapat makatulong beses. Makulang na duwa, maalang kasi sabihin pa kaya alas 11, alas 2, dapat kaya mga hanggang 3:30, hanggang alas 4, dapat pundusin na, maikot pa dapat. So kung minsan, yaw dyan mga oras kaya niya. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Makalihis ang haros 6 na bulan na pag-aalburoto ibinaba na kan FIVOC sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Buot sabiyon kay ni, nasa moderate level of unrest na ang bulkan as hindi na pigre-rekomendar ang evacuation kan mga pamilyang nasa laog kan danger zone. Nagkapira sa naging parametro na nanotaran, kaya ipigbaba na ang alert level kay ni, iyo ang pagbaba naman kan numero kan volcanic earthquake, as in rockfall events mantang nagluyan naman ang ground deformation o pamamaga kan bulkan. Alaga da ibuot sabiyon kay ni na pwede nang magpakakampante ang mga residente sa pirang apektadong banwaan asin syudad. Sigun kaya sa FIVOC, yaon man giraray ang posibleng abnormalidad kan bulkan, asin kung magpadagos ang mga pag-uuran, posibleng magresulta ini sa lahar flow. Hindi po dahil binaba na namin to alert level 2 ay kumbaga pwede na po yung mga long-term activities sa loob ng 6 km permanent danger zone. Ang recommendation pa rin namin, iwasan pa rin po natin yung pagpasok doon sa loob dahil nandun pa rin yung abnormal pa rin po ang lagay ng bulkan. Dikit na sa nakuta, maidedeklarar ng African Swine Fever o ASF-free ang bilog na probinsya ng Camarines Norte. Alagad gunyan, sa 12 banwaan tulo na sa nadigdi ang nagtitinir sa kategoryang ASF-free. Huli kay ni liwat na nagkaigwanin assessment ang DA Bicol, tanganing maaraman ang rason kan liwat na paglakop kan nasambitan ng helang.
Reklamo subuot kan mga hog racer ang kawaran nin indemnification sa mga urig na enot ng pigsairarom sa depopulation huli sa ASF. Ini makalis ilipat na sa Philippine Crop Insurance Corporation ang pagtataon in insurance. Apara kaini pigaadalan man kan mga otoridad na higutan ang haluag na paglaog kan mga frozen meats sa nasambitan ng probinsya. Kaya po yung mga may baboy at may sakit yung baboy, sa halip pong i-report nila, hindi na itinatago na lang nila. Kasi baka naman ang nagpapakalat ng ASF yung mga biyahero, importer ng frozen. Mga kapuso, dakulang parte kan nasyon ang makakamati nin magayon na panahon sa mga masunod na oras hasta sa weekend. Basado sa rainfall forecast kan Metro Weather, hababa ang tsansa kan pag-uran sa haros bilog na Bicol Region. Alagad, malalauman ang pag-uran sa pirang parte kan Northern asin Central Luzon, Palawan, Visayas asin Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa pirang lugar sa Mindanao na posibleng magdara nin pagbaha o landslide. Nagtitinirma na apektado kan duros amihan ang extreme northern Luzon sigun sa pag-asa. Mantang easterlies o mga localized thunderstorms ang mamamatean sa iba pang parte kan nasyon. Label kan tubig uran asin baha sa mga low-lying areas sa Naga City pwede nang madeterminaran. Datos kan CDRRMO sa label kan tubig, pwedeng ma-access kan mga Nagenyo, urog na ang mga naka-star sa mga flood-prone areas. Uyan report ni Chris Novello. Saruan barangay Kalawag sa mga lugar sa Naga City na kumo na pigbabaha. Sa ngunyan po, kato dahil mabinabaha ang Zona 7, ngunyan po talagang masti para paano bako na pang hadit ko duman sa Istarbe ko doon naman na po ngunyan sa Bilmar Homes duman po sa Zona 7. Saro subot sa naging angat sa barangay Marikas na paglangkaw kan level nin tubig. Ulisan ay masukod na level na pigbabagsakan uran. Alagad may modernong ekipahe na ang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC na kaya ng sukulan ng volume kan uran. Magin ang level kan baha online. Gabos na indang information na mako kaning sensor sa tulay, ining ultrasonic submersible sensor plus ARG gabusin the through cellular cellular carrier i-transmit ang data digi sa gateway para ma-access ta ang sa iyang ang information na nakolek kaning mga sensors ta through our dashboards using our computer or cellphone. May pirang lugar na subot na nakabitinakan modernong kagamitan na ini kung sa napurbanan ini kan mga pag-uran ka nagaaging bulan ng Nobyembre. Dagdag inobasyon subot ini kan opisina para sa mga namamayo sa mga barangay sa sunod na ipapautob na lakdang tuyong may kalamidad darakan maraot na panahon. Nagpapadagos pa ang pagkabit kan opisina kan kaparehong gamit sa ibang lugar. Asin sa mga masunod na aldaw, magagamit o ma-access naman kan mga barangay DRRMs ang link sa system kaini para sa maniligong aksyon tuyong may kalamidad. Kay Baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tricycle sa Banwaning Calabanga, Camarines Sur, tuminagilid makalis mabulusot ang ruweda sa pigpapatrabahong tinampo. Kontraktor kan nasabing proyekto, dahil sumuot sinda nagkulang sa road safety o road asin safety warning sa lugar. Si Chris Novello nakatutok. Naman po yun sa mga na-aksidente yun. Irido ang lalaking hindi makalis maaksidente sa Kalabaan kan pinapatrabahong tinampo sa Zona 1 kan Barangay Paulbo, Calabanga, Camarines Sur. Pigtutubo na nakabulsot ang rueda kan tricycle. Hasa sa nawaran ng balanse asin natumba. An insidente, bako subutan enot na beses na nangyari sa lugar. Puon kan pinunan ng patrabaho ko niya na taon. Kaso arin lang may aram ko nagadanduman gibukan si itong jeep baga na nahulog si single na motor tapos si itong tao bulit inagihang kan si kan. Susog sa contractor kan road reblocking sa lugar. Dayman subot sinda nagkulang urog na sa paglagdin warning signs para sa mga motoristang nagaagi sa lugar. Ang station namin palaging ready. 24 hours sila nagbabantay lalo na sa mga traffic
traffic lights natin, monitored namin yan daily kung nagfa-function ba ng maayos. Posible sabot na nagpirit pa ang motorista na magdiretso sa ibong kan may kasabatan na ibang bihikulo kung kaya nakabulsot ini sa pinapatrabahong tinampo. Nagpagirumduman ng barangay asin contractor kan proyekto na respetuhan na sinsunod ng traffic asin warning signs para maibitaran ang kaparehong insidente. Kay Banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Bentahan kan lechon, kumusta na daw mantang paparanina ang holiday season. Abiso kan DA Bicol sa mga maluto nin pork products sa Pasko asin bagong taon, aramon sa report ni Jessica Kalinog. Gikan sa Pasakaw na pasyarsinda Efren ngunya na aldaw digdi sa Naga City. Saktong parangudtuhan na kaya antes na magpuli, napahapit naman sinda sa lechon house na ini sa Panganiban Drive, nganing magkakankan sa indang paboritong lechon. Masarap talaga, masarap ang lechon. Dawa mayo nin espesyal na okasyon, pirming available ang lechon sa kakana na inininda Lilibeth. Alagad ngunya na holiday season, mas mabenta subuot ang lechon. Panahon naman kaya inikan mga Christmas party as in reunion. 9,500 pesos ang pinakabaratong lechon na sa indang pigo-opresir. Nasa 15,000 pesos man ang pinakamahal. Sigun kay Lilibeth, fixed na ang yaon sa indang price list hasta sa bulan in Enero. Sufficient man ang supply kang urig. Saka mayo man shortage kang mga urig. Pigaabisuhan man kan Department of Agriculture ang mga negosyante na maglikay asin maginrigmat ng gad sa pagbakal kan mga lilitsyonon na urig. Urog na ngunya na may positibong kaso nin African swine fever sa banwaan nin Libmanan. Di kami nagkukuaning mga supply na hali duman sa mga red zone areas na tig-declare kang syudad. So ang mga supply ni hali duman sa mga safe na lugar digdi sa Bicol. Pun sa pagpreparar kan urig, pagluto, hasta sa paghatod kaini sa kliyente. Pigsiserto man subuot nindang malinig. Kasabay kaini ang pagirumduman sa publiko na piliun na marayan babakalan nin lechon. Daibaling medyo mahal, basta makakasigurong safe for human consumption. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ang first 1,000 days kan mga aki, iyo subuot ang kritikal na panahon tanganing mabilog ang marhay na salud hasta sa iyang pagdakula. Breastfeeding o ang direktang pagsuso sa ina ang saro sa mga makakatabang sa pagrealisar kaini. Ang Rural Health Unit kan banwaan nin Pili, Camarines Sur nagkondusir nin Breastfeeding Congress na obhetong matauan doon ang importansya kan pagpapasuso sa mga aki. Nasa 300 na mga ina gikan sa man-ibaybang barangay kan banwaan ang nagpartisipar sa aktibidad. May pig-imbitaran man gikan sa Provincial Health Office asin sarong breastfeeding advocate tanganing urog na mapakusog ang advokasya pag-abot sa breastfeeding. Hurot man kan RHU Pili na sa maabot na panahon makamukna man sinda nin Milk Depot arug kan sa banwaan nin San Jose, Camarines Sur tanganing matabangan ang mga ina na nasasakitan magprodusir nin breast milk. Ang RHU, pag nare-relate po, technically talagang mapalag akong breastfeeding corner. Importante iyan na ang sarang institusyon na kung darakulaon, magkaigwa. Kasi for the mothers na especially nagpapadudo, kung kaya ba suaki niya, pwede niyang mataanan ng sustansya, pagkakansuaki niya while working. So may privacy, kumbaga. Trip mo ba mag-camping ngunya na long weekend? Ilaag mo na sa list of destinations ang sarong campsite sa Ocampo, Camarines Sur na ang Vibe Mini Baguio Daa. Pasyarantayan kaibanan si Jessica Kalinog. Today is holiday. Long weekend na naman para sa pirasa sa tuyang mga kapuso. Kung saro ka sa inda, sain mo planong magduman ngunya na weekend. Kung mayo pa, ang grupo kan tourism students na ini, igwadaanin mairerekomenda. Sarong campsite na hiling ang view kan haros bilog na Ocampo. Iningani ang sa indang napiling i-feature na local destination para sa indang school project. Very rare po yung yung ganitong campsite na nasa taas po talaga siya ng parang bundok. Yes po, barkada, family, magjowa, pwede po. As in all any bandings pwede po dito. Kung ano ang sa indang expectation, iyuman ang gadaan nagsabat sa inda.
Digdi sa Banwaanin o Campo, an magayon na view pasakat sa Mount Isarog, an pigdadayo kan kadaklan sa mga turista. Alagad kun mauot mo pang ma-enjoy an sa imong road trip, pwedeng-pwede man na mag-side trip sa campsite na inidigdi sa Barangay Villa, Florida. May mga kabana na pwedeng pahingaluan, na swak man sa malipot just like Baguio, na duros digdi. Mini Baguio kun apodon kan mga turista ang lugar na ini. Nasaro man sa mga rason kan pagdayo digdi magin kan mga biyahero gikan sa man iba-ibang lugar miski kan da ipainipig bubukasan sa publiko. Ano kang temperatura po digdi sobrang lipot po talaga lalo na paghapon na. Tas pagbabanggi yun ganun din. Mas malipot po siya. Kaya miski mayo nin supply nin kuryente digdi, the fresh air is more than enough. Ang mga ilaw man solar powered. Kaya no problemo sa mga maot mag-overnight stay. 40 pesos ang entrance fee for day visit. 100 pesos naman kun overnight. Suway pa man kun marentanin kubo. 700 hasta 3,000 pesos ang rental fee depende sa dakula kaini. Tanganing feel na feel ang camping. Pwede man magrenta nin tent for 300 to 1,000 pesos. Kung may sadiri kang tent, 100 pesos na sanaan babayadan for tent pitching. Magdara naman nin kakanon, tamayo pa nin mababakalan sa taas. Solamenteng pigpapangala digdi, ang pag-inom nin arak kung di man ma-overnight sa campsite. Taan agihan pababa, delikado kung mayo na sa wisyo. Ang pasakat asin pababa pati digdi, 90 steps. Kabali na ang hagdanan, nagibo sa kawayan. Madyana mga kapuso, pasya na digdi! Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 17 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad, ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Happy weekend mga kapuso, ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.